Oh, ito na yung baon mo ah. Bakit 5 piso lang? Aba, malaki na nga yan eh. Samantalang kami noon. Piso lang ang baon namin. Hinihati-hati pa namin yung magkakapatid. 3 pa kaming naghahati-hati doon. How is that possible? Karaniwan, ganito magkwento yung mga magulang natin tungkol sa mga naranasan nila noon. Alam mo ba, nung kapanahunan namin, tumatawid kami ng ilog para lang magkapasok kami ng school namin. At hindi lang yon, tinatakbo pa namin mula bahay papuntang school. Dahil kapag hindi ka tumakbo, malilate ka. At pagkarating namin ng bahay, pinag-iigib pa kami ng tubig. Nagbabayo ng palay para may pansaing kami bukas. Samantalang kayo ngayon, pagpuntang school, sakay. Pag-uwi ng bahay, sakay. At pagkadating ng bahay, manunood lang ng TV at wala na kayong ibang gagawin. Ang suswerte nyo nga. Talagang hirap na hirap kami noon sa pag-aaral. Tinataya namin ang buhay namin para lang makapag-aral kami. At kulang na lang, isabihin nila na Noon, nakikipagkagatan kami sa mga buhaya para lang makapasok. nakikipagpatentero kami sa mga leon at nakikipagbalian kami ng likod sa mga Dinosaur makapasok lang. At alam naman natin na kaya sila nagkukwento ng mga naranasan nila noon para ma-inspire tayo sa mga kwento nila at para magsipag sa pag-aaral. Dahil sa pribilehiyo at oportunidad na meron tayo na tinatamasa natin ngayon. Pero minsan hindi na natin sila pinaniniwalaan dahil iniisip natin na parang masyadong imposible yung pinagsasasabi nila. Kagaya ng Noong araw, piso lang baon namin. Pinaghahati-hati pa namin 3 magkakapatid yon. At ibinabalik pa namin ang sukle. then iisipin natin, hello, paano makakapasok ng 3 bata ang piso? Pero buti na lang ipiniliwanag yun sa akin ng nanay ko. Sabi niya, Noon kasi napakalaki pa ng halaga ng piso. Kapag may piso ka, makakabili ka na ng 10 banana Q. At kapag bumili ka ng bigas sa halagang 4 na piso, hindi ka na magkakandadala sa sobrang dami nun. At kapag may 500 pesos ka, tingin nila sa'yo, mayaman ka na. samantalang ngayon, ang 500 pesos, 1 kilong karning baka lang mabibili mo. At ang piso ngayon, makakabili ka lang ng 1 candy. Kung ang piso noon ay makakabili ng 10 banana Q at 3 sila magkakapatid na maghahati-hati, ibig sabihin tigta 3 sila ng banana Q nun. 7 pesos ang banana Q ngayon. 3 7, 21. Teka, 21 dapat ang baon ko ngayon. At yung mga nanay din natin ang mga promotor ng mga pamahiin. Oo, yung mga pamahiing mga walang koneksyon at napaka-imposibleng mangyari. Kagaya ng, huwag mo hahawakan yung likod ng pagong. Mabobobo ka. Oh, bakit mo kinakagat yung lapis? Hindi mo ba alam na nakakahina ng utak ang pagkagat sa lapis? Nay, pahingi akong balot. Mukha kasing masarap niyang Ay kinakain. naku, bawal to sa bata. Nakakabubo ito, nakakabubo. Bawal to. Bawal. At nung medyo tumanda na ako, tinigman ko kung anong lasa nun. Kaya pala ayaw nila ako bigyan nito eh. Masarap naman pala to. Kapag ako nagkaanak, hindi ko din bibigyan ito. Gusto ko ako lang makakain. At pagdating sa pagpapakain sa atin ng gulay, sila din yung pinakamalulupit diyan. Kumain ka ng ampalaya. Bakit ka kayo'y ayaw na ayaw yung kumain ng gulay, ha? Samantalang kami noon, kahit yung mga ampalaya na ang tawag dito ay, ano ang tawag dito? Marigoso ba yung ampalayang sinasabi mo? Yun, yung gulay na yun. Abay, alam mo gay, kain kami ng gulay na yun dati. Kahit anong pait. Doble ang pait nun. Hindi pa to mapait eh. Mas mapait pa yun. Yung marigosong ampalaya na yun talaga ay talagang sobrang pait. Pero kinakain namin. Aba, ay kapag hindi ka naman kumain ay magagaruti ka eh. Katabi namin noon ang panggaruti. Ano, kakain o gagarutin? Ang sarap nga pala ng ampalaya. Ang sarap talaga nito. Lasang pusit. At kapag hindi ka kumain ng gulay tapos nagreklamo ka na may masakit sa iyo, Ang sakit ng aking likod. Parang merong nakadagan sa akin na... ayan, hindi ka kasi kumakain ng gulay. Pinapakain kita ng gulay kahapon, hindi ka kumain. Bakit kaya ganon? Ang tangkad ng mga pinsan ko at ng mga kaedad ko. Bakit ako? Hindi matangkad. Mahilig kasi kumain ng gulay yung mga yon. Ikaw, ano kinakain mo? Hotdog? Puro na lang pirito ang kinakain mo. At kung minsan ayaw mo pa kumain. The next day. Ha? Ampalaya na naman? Wala bang chicken joy dyan? Anong chicken joy sinasabi mo? Wala tayong pambili. Lutuin natin yung hita mo, Chicken Joy. At kapag nagpunta kayo sa bayan tapos nagpabili ka ng laruan, Nay, ibili mo ako noon. mahal yun. Aba, akala mo gaya ako'y tumatay ng pera? Itong pera ko dito, ipambili pa natin ng bigas, gamit sa bahay, sabon, shampoo, toothpaste, bibili pa tayo ng school supplies, bulpin, lapis, pangulam, damit, bag. Ibili nyo na lang pala ako ng isang candy. Kung meron silang pera tapos nagpabili ka ng laruan, Bili mo na ako ng laruan. aba, mabubusog ka ba ng laruan na yan? Hindi po. Ay, alam ko na. Ibili nyo na lang po ako ng donut na chocolate flavor. Ay naku, masyadong matamis yan. Baka sumakit ang ngipin mo. At hindi na naman tayo makakatulog mamayang gabi. Chichirya na lang kaya. Masyadong maalat. Mabetsin, masama yun sa bata. Hindi na ako naibili.
Ay nako, ang dumi ng bahay. Nung umalis ako dito, ang linis-linis nito. Pag kayo lang talaga ang tao dito sa bahay na ito, ang dumi-dumi. Ay nako, pag ako talaga nawala sa bahay na ito,